We are the Mushroom King. Magsisimula ang kwento kung saan ang ating bida ay nagtataka at iniisip na kanina lang ay napakasarap ng pakiramdam niya, ngunit ngayon ay bigla na lamang nagdilim ang kanyang paningin. Nasabi pa niya na sayang ang binayad niya sa kuryente ngayong buwan. Ngunit bigla siyang natigilan dahil pakiramdam niya ay parang may nakaharang sa kanyang paningin. Agad niyang tinanggal ang nakaharang sa kanyang mga mata at bigla siyang nagulat nang makita ang kanyang kamay. Dahil dito, sinuri niya ang buo niyang katawan hanggang sa hindi niya maunawaan kung ano ang nangyari sa kanya. Bigla siyang nadismaya at natahimik, ngunit ilang saglit lamang ay tiningnan niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng tubig sa sahig. Napamura siya at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya. Sinubukan niyang alalahanin ang mga nangyari dahil kanina lamang ay nasa harap siya ng isang magandang babae na nakahiga sa kama at nasisiyahan habang pinagpapawisan. Sa mga sandaling iyon, bakas din ang kasiyahan sa kanyang mukha habang naghahabol siya ng hininga sa kanyang ginagawa. Naisip niya na marahil dahil sa nangyari ay namatay siya at pagkatapos ay nag-reincarnate bilang isang mushroom monster. Napasigaw siya sa kalangitan at nagtanong kung nagbibiro ba ang mga ito. Paano raw siya makakaakit ng babae kung ganito ang itsura niya? Hiniling niya na ibalik ang gwapo niyang mukha. Ngunit bigla, may tumawag sa kanya at tinawag siyang Kuya Xingbao. Napalingon ang bida sa pinanggalingan ng boses at nakita niya ang isang figure na unti-unting lumilitaw. Nanlaki ang kanyang mga mata nang masilayan niya ito, isang maganda at sexing babae na kaibig-ibig sa kanyang paningin. Manghang-mangha siya na may ganito palang kagandang babae sa Mushroom Dungeon. Upang masigurong totoo ang kanyang nakikita, kinusot niya ang kanyang mga mata. Nang muli niya itong idilat, tumambad sa kanya ang isang babaeng mushroom na nagtatakang nagtanong kung bakit kung ano-anong kakaibang sinasabi ni Kuya Xingbao. Nadismaya ang bida at napaisip na mukhang nag-iilusyon lamang siya kanina. Pagkatapos ay tinanong niya ang babaeng mushroom kung ano ang ibig nitong sabihin at kung ano ba ang karaniwan niyang sinasabi. Sumagot ang babaeng mushroom na silang mga mushroom men ay kadalasang nagsasabi lamang ng, may nanghihimasok, at papatayin ang mga ito. Naguluhan ang bida sa kanyang narinig, at bago pa man siya makapagtanong ay umalangaw-ngaw ang isang malakas na boses na nagsasabing may nanghihimasok. Halos magtayuan ang kanyang balahibo sa takot. Sa kabilang banda, ang tinutukoy na nanghihimasok sa kanilang lugar ay mga orc, isang level 1 orc archer at isang level 1 orc warrior. Tinanong ng orc warrior ang kasama niyang si Kabo kung kaya ba nilang dalawa lamang ang makipaglaban kahit walang healer. Sumagot si Kabo kay Labo na huwag itong mag-alala dahil ang mga halimaw sa dungeon na ito ang pinakamahihina. Dagdag pa niya na ang mga dungeon monster ay sobrang tanga at pare-pareho lamang ang galaw at linya ng mga ito. Sa sandaling iyon ay biglang sumugod ang isang level 1 little shroom na sumisigaw na patayin sila. Walang kahirap-hirap itong hinati ni Kabo at sinabi niya kay Labo na nakikita naman itong tama siya. Sinang-ayunan ito ni Labo at sinabing mukhang makakapag-speedrun na naman sila. Muli, lumusab ang napakaraming level 1 little shroom na nagsisigawan na patayin ang lahat, ngunit hindi man lamang sila nabigyan ng pag-asa ng orc warrior. Sa mabilis nitong pag-ugoy ng palakol, halos lahat ng umatake na mushroom ay agad na namatay. Nang makita iyon ng bida, nagtanong siya sa babaeng mushroom kung bakit diretso lamang sumusugod ang mga mushroom men. Hindi ba alam ng mga ito na tumakbo kapag hindi nila kaya? Sumagot ang babaeng mushroom na silang mga mushroom men ay mga NPC at lahat ng kanilang ginagawa ay nakaprograma. Hindi sila malaya tulad ng mga player. Naguluhan ang bida at napatanong tungkol sa tinutukoy nitong player. Ibig bang sabihin, ang dalawang orc ay mga player? Gayong ang alam niya ay kadalasan ang mga tao ang mga player. Sumagot ang babaeng mushroom na isa lamang siyang NPC na may kaunting dagdag na dialogue at iyon lang ang alam niya. Natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang nawasak ang harang sa kanilang harapan dahil sa pag-atake ng orc archer. Nang makita ng bida na muli itong naghahanda ng panibagong pag-atake, dali-dali siyang tumakbo habang napapamura at sinigawan ang babaeng mushroom na tumakbo rin. Ngunit natigilan siya nang mapansin niyang hindi ito kumikilos, kaya agad niya itong binalikan at tinanong kung ano pa ang hinihintay nito at bakit hindi ito tumatakbo. Sumagot ang babaeng mushroom na hindi kasama sa kanilang programang bilang mga mushroom men ang pagtakas.
Pagkarinig nito, inabot ng bida ang kamay ng babaeng mushroom at hiniling na ibigay nito ang kamay sa kanya. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga kamay, sunod-sunod na babala ang lumabas na mayroong data anomaly, ngunit hindi yun pinansin ng bida. Hinailan niya ang babaeng mushroom at tumakbo sila upang makatakas habang sinisigaw niyang wala siyang pakialam sa programming nito at sa anumang anomalya na tinutukoy ng sistema. Nag-alala ang babaeng mushroom habang nagkakaroon ng glitch ang buo nitong katawan at tinatawag sa isip si Brother Xingbao. Pilit namang binasag ng bida ang glitch na tila humaharang sa kanila habang sinisigaw na ang mahalaga ay mabuhay muna sila ngayon. Sa kabilang banda, nagtaka ang Orc Warrior at nagtanong kung mula kailan pa tumatakbo ang mga Mushroom Men at kung tama ba ang kanyang nakikita. Sumagot si Kabo na mukhang isa itong bug at magfa-file siya ng report sa admin kapag nakalabas sila. Sumagot naman si Labo na bug man o hindi nila pwedeng paalisan ang dalawang kabuting iyon. Sinabi ni Kabo na maglo-log out muna siya para i-report ang bug at pinayuhan si Labo na huwag itong mamamatay. Sumagot si Labo at tinanong kung nagbibiro ba ito at kung sa tingin ba nito ay mamamatay siya rito. Lumipat ang eksena kung saan tuluyan nang nakalayo ang bida at ang babaeng mushroom. Nagtanong ang bida kung may maaari ba silang magamit na sandata sa lugar nila. Sumagot ang babaeng mushroom na wala at ipinaliwanag na ang mga mushroom men ay nakaprograma na walang armas. Ngunit biglang may napansin ang bida sa paligid at nakita niya ang isang treasure chest. Nilapitan niya ito at nagtanong kung hindi ba ito isang treasure chest at kung baka may makuha silang sandata sa loob. Sumagot ang babaeng mushroom na ang mga chest na iyon ay para lamang sa mga player at hindi nila ito kayang buksan. Sinubukan pa ring buksan ng bida ang chest at bago pa man niya ito mahawakan ay muling nagbabala ang sistema tungkol sa data anomaly. Kahit ganoon ay hindi siya nagpatinag at nagawa niyang buksan ang chest. Hindi makapaniwala ang babaeng mushroom at nagtataka kung bakit nagawa iyon ng kanyang kuya Xingbao gayong dati ay hindi niya ito kayang gawin. Namangha ang bida sa mga nakita niya sa loob ng chest dahil puno ito ng magagandang item. Ngunit biglang naramdaman ng babaeng mushroom ang panganib ng may isang mabilis na palaso na lumilipad patungo sa direksyon ng bida. Agad itong kumilos kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit, dahil wala naman sa programming ng mga mushroom men ang iligtas ang kapwa nila. Ngunit hindi niya papayagan na may manakit sa kanyang kuya Xingbao. Mabilis niyang hinaranggan ang paparating na palaso at nang tumalsik ang kulay nilang dugo sa ere ay nagulat ang bida. Agad siyang napalingon at nakita niyang tinamaan ng palaso ang babaeng mushroom. Bago pa siya makakilos ay may pangalawang palaso nang lumipad patungo sa kanya. Sa sobrang bilis nito, pakiramdam niya ay hindi na niya ito maiiwasan. Kaya agad siyang kumuha ng isang bagay mula sa loob ng treasure chest at mabilis na sinalubong ang palaso. Napatigil ang Orc Archer sa kanyang nasaksihan at napaisip kung paano nagawa ng isang pinakamahinang mushroom monster na ma-deflect ang kanyang palaso, at higit pa rito ay nabuksan pa nito ang treasure chest na para lamang sa mga player. Doon siya kinabahan dahil sa tingin niya ay napakalaki na ng bug na ito. Sa kabilang banda, ang Orc Warrior na si Kabo ay nagulat ng bug na nakita nila sa pagkakataong iyon. Agad naman itong naunawaan ng admin at sinabing naiintindihan na niya ang sitwasyon. Nagtanong ang Orc Warrior kung ganoon na ba katagal tumatakbo ang mga dungeon at kung bakit hanggang ngayon ay may mga bug pa rin. Sumagot ang admin na dahil matagal nang tumatakbo ang mga ito, hindi na maiiwasan ang kakulangan sa maintenance kaya normal lamang na may lumalabas na maliliit na bug. Ipinaliwanag pa niya na matapos talunin ang Human Coalition, natakot ang Great Lich na magulo ang mga bayani dahil wala na silang ginagawa, kaya gumawa ito ng dungeon system upang maging libangan nila. Mula noon, pumapasok ang mga bayani bilang mga player upang mag-farm ng monster resources at mag-level up bilang aliwan. Kapag may nakita silang bug, isinusumit nila ito sa mga necromancer na nagsisilbing admin upang ayusin. Bumalik ang eksena sa loob ng dungeon kung saan muling naghahanda ang Orc Archer habang nagtatanong kung bakit kailangan pang maghintay. Sinabi nitong siya na ang mag-aayos ng problema. Muli nitong pinakawala ng palaso patungo sa bida, ngunit naghanda ang bida at sinalubong ito, at nagawa niyang hatiin ang paparating na palaso. Dahil dito, napaisip siya at tiningnan ang sandatang hawak niya. Napagtanto niyang mabilis ang kanyang galaw at mukhang mataas ang base stats ng katawan niyang Mushroom Man.
Muling nagpaula ng mga palaso ang Orc Archer, ngunit walang kahirap-hirap na nasesalag ng bida ang mga ito. Pagkatapos ay muli siyang napatingin sa treasure chest at napagtanto niyang mahirap pa ring makalapit habang umiiwas sa sunod-sunod na palaso gamit ang maiksi niyang mga paa. Iniisip niya kung may maaari ba siyang gamitin bilang panangga, kaya napagpasyahan niyang kunin ang takip ng treasure chest. Bago pa siya tamaan ng isa pang palaso, ginamit niya ito bilang panangga lang. Hindi makapaniwala ang Orc Archer na nagagamit ng isang mushroom ang takip ng treasure chest bilang depensa. Napagtanto nitong ang galaw at asal ng nilalang na iyon ay parang isang player. Habang patuloy na nagpapakawala ng maraming palaso ang Orc Archer, unti-unting umabant ang bida hanggang sa tuluyan siyang makalapit. Sa isang iglap, tumalon siya sa harapan ng Orc Archer at nagsagawa ng isang malakas na paghiwa na tuluyang tumapos dito. Nahati niya ang kalaban, at kasunod nito ay lumabas ang abiso na binabati siya ng sistema sa pagkamit ng First Blood. Nakuha niya ang racial talent ng Mushroom Man na mycelial network. Sa pamamagitan nito, maaari siyang kumonekta sa mga minion gamit ang mycelial upang magpadala ng impormasyon at spores, pati na rin may bahagi ang kanilang skills at experience. Kapag napuno ang experience, maaari siyang mag-level up. Na-unlock din niya ang plant mushroom na kakayahang magtanim ng sarili o ng ibang mushroom men sa bangkay ng kalaban o sa lugar na may sustansya upang mag-heal at sumipsip ng nutrients. Kapag kumpleto na ang engravings, maaari niyang makuha ang class at skills ng kalaban. Mayroon din siyang shroom form switch na nagpapahintulot sa kanyang magpalit sa pagitan ng mushroom man form at ibang anyo. Hindi makapaniwala ang bida na nagkaroon siya ng sistema, ngunit para sa kanya ay hindi na yun nakakagulat dahil nag-reincarnate na siya bilang mushroom man. Sinubukan niyang i-activate ang plant mushroom at nang idikit niya ang kanyang paa sa katawan ng Orc Archer, nagsimula itong sumipsip ng nutrients. Natuwa ang bida sa pakiramdam na tila nakaka-addict habang dumadaloy ang lakas patungo sa kanya. Ngunit bigla siyang natigilan at naalala ang babaeng mushroom na nagligtas sa kanyang buhay. Agad niya itong nilapitan, kinuha, at ipinatong sa bangkay ng Orc Archer. Sinabi niyang sinalag nito ang palaso para sa kanya kaya siya naman ang magliligtas dito. Inactivate niya ang plant mushroom at nagliwanag ang kanyang kamay habang isang bug zone ng enerhiya ang sumabog. Mula sa katawan ng Orc Archer, unti-unting nabuo ang isang nagliliwanag na anyo hanggang sa tuluyang mahubog ang katawan ng isang babae. Nang makumplito ang anyo nito, napasinghap ang bida at halos magdugo ang kanyang ilong sa sobrang pagkabigla at tuwa nang makita niya sa kanyang harapan ang isang sexing babae na may taingang elf. Lumabas ang abiso na ang kanyang plant mushroom ay umabot na sa antas 2, at ang babaeng nasa kanyang harapan ay isa ng mushroom man archer na may ranggong guard. Ang pangunahing stat nito ay agility. Ang racial talent nito ay mushroom man mycelium, kung saan kapag nasugatan ito ay maaari nitong palawakin ang mycelium upang sumipsip ng nutrients mula sa bangkay ng kalaban at mag-heal. Habang nag-heal, maaari rin itong makuha ang skill at racial talent ng kalaban. Ang nakuha nitong talent ay Orc Berserk na may cooldown na 5 minuto, at habang ginagamit ito ay tumataas ng 30% ang damage ng kanyang mga atake sa loob ng 20 segundo. Ang special skill nito ay Parasitic Spore Bullet, kung saan maaari itong magpakawala ng spore bullet na dahan-daang sumisipsip ng nutrients ng kalaban habang siya ay naghihil. Nang lumapit ang babae sa bida, agad itong yumuko bilang paggalang at nagpasalamat sa kanyang pinuno. Hiniling nitong bigyan siya ng pangalan. Kasunod nito ay lumabas ang abiso ng sistema na nakalikha siya ng kanyang unang mushroom man subordinate at kinakailangan niya itong pangalanan. Napaisip ang bida tungkol dito at nagtaka kung wala ba talagang pangalan ang mga mushroom men. Pinag-isipan niya ito ng mabuti hanggang sa napagdesisyonan niyang tatawagan siya bilang Saifeng. Agad itong tinanggap ng babae at sinabi na simula ngayon ay iyon na ang kanyang pangalan. Nagtanong si Saifeng kung ano na ang susunod nilang dungeon na lilinisin. Nagtaka ang bida at nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin, huwag niyang kalimutan na sila ay mga halimaw at NPC, at ang pinakamahalaga sa ngayon ay patayin ang natitirang mga player. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang Orc Warrior at nakita niya ang kalansay ni Labo. Agad siyang nagalit at dinurog ito. Hindi siya makapaniwala na napatay ito ng isang basurang halimaw,
dahil imposible raw yun para sa isang normal na level 1 mushroom man. Inisip niyang marahil ay isa itong rare elite. Sa di kalayuan ay napansin niya ang figure ng bida kaya buong kumpiyansa niyang sinabi na sulit ang pagpunta niya rito dahil maganda ang drop ng rare elite. Kung makakakuha siya ng blue gear, siguradong yayaman siya. Hindi na siya nag-atubiling sumugod gamit ang orc charge at mabilis na tumakbo patungo sa bida. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na nakaiwas ang bida kaya ang kanyang atake ay direktang tumama sa pader at nagdulot ng malakas na pagyanig at pagkawasak nito. Sa sandaling iyon, nagawa ng bida na sugatan ang hita ng orc warrior at napagtanto niyang mas matigas ang kalaban na ito kaysa sa archer at maliit lamang ang damage ng kanyang mga atake. Nagalit ang orc warrior at sa isip niya ay minura ang mushroom na nagawa pa siyang saktan. Bago pa man siya makabawi, mabilis na tumakbo ang bida papalayo at pumasok sa isang pinto. Sinundan siya ng orc warrior at binasag ang pinto upang habulin siya. Nang makapasok siya, nakita niyang nakatayo lamang ang bida sa kabilang bahagi kung saan may kahoy na tulay. Pinagmasdan niya ito at nagtaka kung bakit hindi na ito tumatakbo. Naisip niyang baka isa itong bitag, ngunit kahit ganoon ay NPC lamang naman ito. Bigla siyang nagulat nang makita niyang tinaas ng bida ang kanyang hinlalaki, kaya napakunot noo siya at sumigaw kung paano ito nangangahas. Sa inis niya, hindi na siya nag-isip at agad na sumugod habang sumisigaw na gagawin niya itong kabuting giniling. Mabilis siyang tumakbo sa kahoy na tulay, ngunit ang mga poste nito sa ilalim ay marupok na. Bago pa man siya makapaglansad ng panibagong atake, tuluyan ng bumigay ang tulay at diretso siyang bumagsak sa tubig. Habang nasa tubig, sinigawan niya ang bida at tinawag itong duwag na mushroom dahil inambush siya nito. Inasar naman siya ng bida at sinabing nahulog pa ang sandata nito sa gulat at limitado na ang galaw nito sa tubig. Bigla, walang babala, malakas na ibinato ng bida ang kanyang sandata patungo sa orc warrior at direktang tumama ito sa balikat. Ngumisi lamang ang orc warrior at sinabing kahit wala siyang armas at mabagal ang kanyang galaw sa tubig, wala pa ring magagawa ang mahina nitong lakas laban sa kanya. Ngunit matapos niyang sabihin iyon, isang palaso ang biglang tumama sa kanyang leeg na labis niyang ikinagulat. Bago tamaan ang orc warrior, ipinakita ang isang palaso na mabilis na lumilipad patungo rito at diretsyong tumama sa kanyang leeg. Napalingon ang orc warrior sa direksyon kung saan nanggaling ang palaso at napamura habang nagtatanong kung sino ang palihim na umatake sa kanya. Bago pa man niya makita kung sino ang may kagagawan, isa pang palaso ang tumama sa kanyang ulo na naging dahilan upang tuluyan na siyang malagutan ng hininga. Sa di kalayuan, matapos ang huling pag-atake ni Sai Feng, lumabas ang abiso na natapos na ang epekto ng Orc Berserk. Habang pinagmamasdan ng bida ang dugong kumakalat sa tubig, lumabas din ang abiso na na-eliminate na ang Orc Warrior. Mula sa tubig ay iniangat nila ang bangkay nito at sinabi ng bida na sa wakas ay pagkakataon na niya ito. Agad niyang ginamit ang plant mushroom na kakayahan upang sumipsip ng nutrients mula sa katawan ng orc warrior. Damaloy ang liwanag sa kanyang buong katawan at lumabas ang abiso ng reshaping appearance. Nagkaroon ng pagsabog ng alikabok at ng hamupa ito ay natuwa ang bida nang muli niyang makita ang sarili sa anyong tao. Nagulat si Sai Feng at nagtanong kung ano ang gumagalaw sa bandang ibaba ng bida. Gulat namang napatingin ang bida sa tinutukoy nito, ngunit agad din siyang nadismaya nang mapagtanto niyang ang nakikita nito ay ang hawakan lamang ng palakol. Kinabahan siya dahil akala niya ay wala siyang suot at baka may ibang nakalabas sa kanyang katawan. Lumabas ang panibagong abiso na siya na ngayon ay isang level 2 mushroom man na si Chip Yangjun na may ranggong chip at may class na warrior na nasa blue tier. Ang kanyang pangunahing stat ay lakas at mayroon siyang racial talent na mushroom man mycelium. Kapag nasugatan, maaari siyang magpalawak ng mycelium upang sumipsip ng nutrients mula sa bangkay ng kalaban o sa ibang bagay upang mag-heal. Habang nag-heal, maaari rin niyang makuha ang skill at racial talent ng kalaban. Nakuha rin niya ang Orc Berserk na may cooldown na 5 minuto, at kapag ginamit ay tumataas ng 30% ang kanyang attack damage sa loob ng 20 segundo, na bagay sa malapitang labanan. Lumabas din ang abiso na na-upgrade ang kanyang skill na Plant Mushroom. Ngayon, maaari na siyang maghiwalay ng spores mula sa kanyang katawan at itanim ang mga ito sa bangkay ng kalaban o sa lugar na may sustansya upang magpalaki ng mga Soul Shroom na minions.
Ang experience points ng mga minion ay ibinabahagi sa kanya, at maaari rin niyang ilipat ang mga ito sa ibang minion. Sa kasalukuyan, 2 ang maximum na bilang ng mga minion na maaari niyang kontrolin. Lumabas din ang abiso na may iba pa siyang loot na matatanggap, kabilang ang 2 magic pouch. Ito ay maliliit na bag na kayang mag-compress at maglaman ng ilang gamit tulad ng armas. Nagtanong ang bida kay Saifeng kung paano sila makakalabas sa lugar na iyon. Sumagot si Saifeng na iyon ang pinakailalim ng Mushroom Dungeon at upang makalabas ay kailangan nilang lumaban paakyat, palapag bawat palapag. Nagtaka ang bida at nagtanong kung ganoon ay paano nakapasok agad ang mga level 1 na player sa lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Saifeng na may espesyal na pribilehiyo ang mga player at maaari silang pumili ng direksyon upang direktang pumasok sa pinakamababang antas. Natuwa ang bida sa sagot na iyon at nagtanong kung paano niya nalaman ang lahat ng iyon. Sumagot si Saifeng na narinig lamang niya iyon mula sa usapan ng mga player noong isa pa siyang NPC. Dahil dito, sinabi ng bida na lalaban sila paakyat. Nagsimula silang kumilos at naglakad hanggang sa makarating sila sa 2 lagusan. Nagtanong ang bida kung ano ang nasa magkabilang daan sa kanilang harapan. Sumagot si Saifeng na ang kaliwa ay level 1 slime floor at ang kanan naman ay sementeryo. Iminungkahi ng bida na pumunta si Saifeng sa slime floor upang mag-farm ng experience points habang siya naman ay pupunta sa sementeryo. Nagtaka si Saifeng at nagtanong kung ano ang mayroon sa sementeryo. Sumagot ang bida na sa ngayon ay sementeryo lamang iyon, ngunit balang araw ay magiging teritoryo nila ito. Habang naglalakad, pumulot ang bida ng ilang basahan na kanyang nadaanan. Bigla siyang nakaamoy ng mabahong amoy, at tulad ng kanyang inaasahan, kahit malayo pa lamang sa sementeryo ay umaalingasaw na ang baho. Napagtanto niya na mukhang doon itinatapon ang basura at mga bangkay mula sa itaas. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa sementeryo, punong ito ng mga buto, kalansay, at samot-saring basura. Sinuri niya ang paligid at napaisip na kahit matagal na ang mga ito, may natitira pa ring sustansya. Napansin niya ang ilang malaking bahagi ng potion at hummus mixture, may residual tar, at maging isang punit na magic book. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan kung saan hinigop niya ang lahat ng nutrients mula sa mga basurang nasa paligid. Habang ginagawa iyon, naisip niya na bukod kay Saifeng ay maaari pa siyang lumikha ng isa pang minion. Mula sa mga basurang iyon at sa nutrients na kanyang nakuha, nakagawa siya ng isang bagong minion na isang mushroom na naglalabas ng naglalagablab na apoy. Ipinahayag ng sistema na ito ay isang level 2 pyro shroom. Ang pangunahing stat nito ay apoy at ang skill nito ay Pyroblast, na nagpapasabog ng apoy sa kalaban at sinusunog ang katawan nito habang sumisipsip ng nutrients. Mayroon din itong Blazing Sprint na nagpapataas ng bilis ng galaw nito ng 50% gamit ang apoy. Natuwa ang bida dahil para sa kanya ay astig ang minion na ito, ngunit bahagya rin siyang nadismaya dahil medyo maliit ang itsura nito. Sa sandaling iyon ay biglang may 2 kumikislap na liwanag sa paligid. Ang mga kislap ay naging asul na kidlat na direktang tumama sana sa bida, ngunit mabilis niya itong nailagan at agad siyang dumistansya. Mula sa kwebo ng mga basura ay lumitaw ang isang malaking snail na naglalabas ng asul na kidlat. Isa itong level 2 Graveyard Dominator Lightning Snail. Napagtanto ng bida na ito ay isang halimaw na kumakain ng lupa, kapareho ng niche ng mga mushroom men, kaya malinaw na isa itong kakompetensya nila. Sinabihan ng bida ang kanyang pyro shroom na oras na para magpakitang gilas. Kumilos ang pyro shroom at bumuo ng bowl ang apoy gamit ang pyroblast, at pinakawalan ito patungo sa lightning snail. Sinubukan naman itong salubungin ng snail gamit ang sariling kidlat, at nang magbanggaan ang kanilang mga atake ay nagkaroon ng malakas na pagsabog na umalangaw-ngaw sa paligid. Nagawa pang makalayo ng lightning snail sa pagsabog at muli itong nagpakawala ng asul na kuryente patungo sa pyro shroom, ngunit mabilis naman itong nakaiwas gamit ang blazing sprint. Napagtanto ng bida na mabagal ang galaw ng snail at maaari niyang samantalahin ang kahinaan nito. Sa sandaling iyon, mabilis na kumilos ang pyro shroom at lumapit sa lightning snail. Muli itong nag-ipon ng bowl ang apoy at direktang pinatama sa shell ng snail.
Dahil sa lakas ng pagsabog, tumilapon ang katawan ng lightning snail at bumagsak sa gilid, duguan at wasak ang shell nito. Akala ng bida at ng Pyro Shroom ay tapos na ang laban, ngunit agad nitong pinaalalahanan ang kanyang minion na huwag magpabaya at siguraduhing patay na ang kalaban. Hindi siya nagkamali dahil sa sandaling ibinaba ng Pyro Shroom ang kanyang depensa, biglang nagpakawala ang Lightning Snail ng isang mabilis na pag-atake na direktang pumutol sa ulo ng Pyro Shroom. Nang makita iyon ng bida ay agad siyang lumusab, tumalon sa ere at malakas na ibinagsak ang kanyang pag-atake, ngunit mabilis itong nailegan ng Lightning Snail. Inasar pa siya nito at sinabing hindi siya nito matatamaan. Bago pa makabawi ang bida ay muli siyang inatake ng Lightning Snail mula sa likuran, ngunit mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang palakol upang salubungin ang atake. Gayunpaman, hindi pa rin niya ito matamaan. Muli siyang inasar ng Lightning Snail at sinabing mas mabagal pa siya kaysa sa isang snail. Doon napagtanto ng bida na matapos nitong tanggalin ang kanyang shell, lalo itong bumilis na parang kidlat at halos hindi na niya masundan ang galaw nito. Naintindihan niya na kapag wala na ang bigat ng shell, mas gumagaan ang kilos ng nilalang na ito. Ngumiti ang Lightning Snail at mabilis na sumugod patungo sa bida. Ngunit bago pa man ito makadikit, bahagyang umiwas ang bida. Sa likuran niya, nagsimulang sumiklab ang matinding apoy mula sa Pyro Shroom na muling nabuhay at direktang sumalubong sa nagulat na Lightning Snail. Nagawang ilaga ng Lightning Snail ang pag-atake ni Pyro Shroom, ngunit hindi ito tumigil at agad na nagpakawala ng sunod-sunod na Pyroblast sa direksyong tinatakbuhan ng kalaban. Bumaba ang Lightning Snail habang tumatawa at paulit-ulit na sinasabing hindi siya matatamaan. Nang humarap ito sa bida, mayabang nitong sinabi na magkaiba ang antas ng bilis nila at sablay ang mga pag-atake nito. Nakangiting sumagot ang bida na hindi siya sumable at hindi yun ang tunay niyang tina-target. Nagulat ang Lightning Snail nang mapansin nitong ang mga pagsabog ay tumatama sa kisame at nagdudulot ng pagguho ng mga debris. Hindi pa rin ito nabahala at agad na kumilos upang iwasan ang mga bumabagsak na piraso habang sinasabing hindi pa rin siya matatamaan sa ganoong paraan. Ngunit ginamit ng bida ang Orc Berserk at Orc Charge kasabay ng makapal na alikabok mula sa pagbagsak ng mga debris bilang panakip. Mabilis pa ring nakaiwas ang Lightning Snail at napagtanto nitong ginagamit ng bida ang usok upang itago ang kanyang galaw. Inisip nitong makakaiwas pa rin siya, ngunit natigilan siya nang biglang lumitaw si Pyro Shroom sa kanyang harapan, at kasabay nito ay sumugod ang bida mula sa kanyang likuran gamit ang Orc Charge. Hindi makapaniwala ang Lightning Snail na may nakatagong pag-atake sa loob ng isang mas malaking pag-atake. Sa lakas at bilis ng pagsalpok ng bida, tumama sila sa pader ng napakalakas at tuluyang sumabog ang katawan ng Lightning Snail. Tanging ang kumalat nitong dugo ang naiwan na nakadikit sa pader. Kaagad na ginamit ng bida ang kanyang kakayahan at lumabas ang abiso na napuksa na ang Lightning Snail. Tumaas ang kanyang nutrient points at nagsimula siyang mag-cultivate ng Shroom Soldier Spores. Mula sa dugo ng natalong kalaban ay sinipsip niya ang lahat ng natitirang nutrients hanggang sa lumabas ang abiso na siya at si Saifeng ay umabot na sa antas 3. Nadagdagan din ang bilang ng Shroom Soldiers na maaari niyang kontrolin at umabot na ito sa 3. Natuto rin siya ng bagong skill na Etherealize, na nagpapahintulot sa kanya na gawing ethereal ang kanyang mga Shroom Soldier na konektado sa mycelial network upang mas mabilis silang mag-recover habang sumisipsip ng nutrients at mas lumakas ang kanilang combat power. Sa sandaling iyon, nakalikha siya ng panibagong Shroom Soldier na tinawag na Bulk Shroom. Ang pangunahing stat nito ay kuryente at isa itong mabilis na unit na kayang gawing electrical energy ang nutrients at gamitin iyon bilang pag-atake. Ito ay nasa antas 3, samantalang ang Pyro Shroom ay nananatili sa antas 2. Natuwa ang bida sa kanyang mga bagong alagad at inutusan niya ang mga ito na linisin ang buong lugar. Ipinahayag niya na simula ngayon, iyon na ang magiging base camp ng mga Mushroom Men. Gayunpaman, napaisip siya tungkol kay Saifeng at kung kumusta na ito dahil matagal na rin mula nang huli siyang nakakuha ng experience points. Nagsimula siyang mag-alala na baka nakatagpo ito ng mas malakas na kalaban. Sa kabilang banda, matapos talunin ni Saifeng ang mga maliliit na slime, humarap siya sa isang level 2 Slime King na nagtanong kung siya ba ang umatake sa kanyang mga tauhan na parang ginawang target practice. Tumambad sa kanya ang isang napakalaking slime na may nagliliwanag na bilog sa gitna.
Napaisip ang Slime King at tila pamilyar sa kanya ang itsura ni Saifeng, ngunit hindi ito pinansin ng babae at agad siyang umatake gamit ang kanyang palaso. Nagalit ang Slime King at sumigaw na hindi pa siya tapos magsalita at bastos ang ginawa nito. Dahil dito, umatake ito pabalik, ngunit nagulat ito nang biglang tumalon si Saifeng sa kanyang harapan at naghanda ng panibagong pag-atake. Nagpakawala si Saifeng ng 3 palaso na diretsyong tumagos sa katawan ng slime. Mayabang na sinabi ng Slime King na wala itong epekto sa kanya. Agad siyang gumanti gamit ang isang napakalaking kamao at malakas na pinatama kay Saifeng, dahilan upang tumilapon ito palayo. Ipinagmalaki ng Slime King na hindi siya katulad ng kanyang mga tauhan dahil napaka-flexible ng kanyang katawan. Kahit tamaan siya, kaunting likido lamang ang mawawala sa kanya. Ipinaliwanag pa niya na kaya niyang sumipsip ng tubig mula sa lupa upang makabawi, kaya walang silbi ang pisikal na pag-atake laban sa kanya at tiyak na mamamatay si Saifeng. Muling naghanda ng pag-atake ang Slime King at bumuo ng isa pang kamao, ngunit bago pa man niya ito may patama ay bigla itong sumabog. Nagtaka siya at napatanong kung bakit biglang humihina ang kanyang katawan. Doon niya napansin na may mga kabuteng tumutubo sa kanya. Unti-unting nabalot ang kanyang likuran at maging ang lupang kanyang tinatapakan ay napuno rin ng mga kabute. Napagtanto niyang pati ang tubig sa lupa ay nasipsip na ng mga ito. Naisip niya kung kailan pa siya nahawaan, hanggang sa maunawaan niyang mula pa lamang sa simula ay may kasamang parasitic spores ang mga palaso ni Saifeng. Naalala niya ang kalaban at tinawag itong pink cap na Mushroom Man. Hindi nagtagal ay tuluyan ng bumigay ang Slime King at naiwan sa harap ni Saifeng ang isang sungay na tinatawag na Devoured Minotaur Horn. Kasabay nito ay na-unlock ang mycelial art na Chengguang, na nagpapahintulot na gamitin ang sariling mycelium upang lumikha ng pana at tali. Ang mycelial arrow ay may kakayahang maglabas ng magic skill. Inilagay ng sistema ang Minotaur Horn sa magic pouch. Pagkatapos nito, sinipsip ni Saifeng ang nutrients mula sa bangkay ng Slime King at malaki ang itinaas ng experience points nila ng bida. Umabot si Saifeng sa antas 4 at na-unlock ang mycelial art Chengguang, habang ang bida naman ay umabot din sa antas 4 at natutunan ang probe shroom. Sa kakayahang ito, maaari na siyang magtanim ng probe shroom para sa reconnaissance at pagkuha ng impormasyon, at maaari rin niyang ilipat ang kanyang mga soulless minion sa pamamagitan ng network. Matapos nito, nagsimulang maglinis ang Pyro Shroom at ang Bolt Shroom sa paligid. Mula sa itaas ay sinabi ni Saifeng na plano sana niyang tumulong matapos ang kabila, ngunit mukhang halos nalinis na ng 2 bagong Shroom Soldier ang lugar. Sumagot ang bida na ayos lang iyon dahil hindi naman ganoon kalaki ang area. Napansin din niya ang materyales na nakuha ni Saifeng at sinabi niyang mas maganda ang sungay na iyon kumpara sa sirang kutsilyo na nakuha niya kanina, at mas maayos pa kaysa sa palakol ng level 1 na orc player. Nais sana niyang gawing sandata ito, ngunit wala silang panday upang makagawa ng kagamitan. Nagtanong si Saifeng kung ano ang susunod nilang gagawin at kung maghahanap pa ba sila ng ibang kalaban. Sumagot ang bida na ang bago niyang skill ay akmang-akma para dito. Iminungkahi niyang maghanap sila sa paligid ng mga player o bangkay na may kakayahan sa paggawa ng sandata. Ginamit niya ang kanyang bagong kakayahan na mycelial network spreading at pinalawak ang saklaw ng kanyang probe shroom. Sa pamamagitan nito, natuklasan niya na may mga player na naglalaban sa malapit. May isang lalaki na napapalibutan ng 3 troll player. Isa sa mga ito ang nagsabi na tingnan kung saan pa siya makakatakas. Ang isa naman ay nagsabi na sumuko na lamang ito at sumama sa kanila upang gumawa ng mga armas. Galit na sumigaw ang lalaking may maitim na balbas at tumangging sumunod, sinabi niyang ayaw niyang maging alipin at idinagdag pa na pinatay ng mga ito ang kanyang mga kasama. Dahil dito ay nagalit ang isa sa mga troll player at inihanda ang kanyang sibat habang sinasabing kung ganoon ay mamamatay na siya ngayon. Iniwan ng mga troll player ang bangkay ng lalaki, at nang makarating ang bida sa lokasyon ay napagtanto niyang huli na siya. Nagtaka si Saifeng sa tinitingnan ng bida sa screen at nagtanong kung ano ang nangyayari at bakit wala siyang makita. Sumagot ang bida na makakakita rin siya kapag pinalawak niya ang kanyang mycelium at kumonekta sa mycelial network. Nang gawin iyon ni Saifeng, namangha siya at sinabing totoo nga dahil nakakakita na rin siya gamit ang probe shroom.
Sinabi ng bida na dahil nandito na sila, kung hindi man niya male iligtas ang buhay ng lalaki ay male iligtas niya man lang ang katawan nito, at isa rin iyon sa ibang paraan ng pamumuhay. Lumabas ang abiso na naglalabas ang bida ng spore sa pamamagitan ng mycelial network at dumaloy ito patungo sa pyroshroom. Habang gumagalaw ang enerhiya, biglang naglaho ang pyroshroom at sumabog ang isang matinding liwanag sa kanilang harapan. Pagkatapos nito ay lumitaw ang isang level 4 pyroshroom dwarf craftsman. Ang pangunahing stat nito ay lakas at ang attribute nito ay apoy, na may mataas na resistensya sa init. Bilang isang mushroom-type unit, mas matibay ito laban sa lason at pisikal na atake. Ang craftsman skill nito ay nagbibigay dito ng likas na husay sa paggawa at forging, at dahil sa fire attribute nito ay mas mataas ang efficiency nito sa paggawa ng mga kagamitan. Ang espesyal na skill nito ay Cannon Mycelium, na lumilikha ng kontroladong apoy na konektado sa mycelial network at gumagamit ng nutrients upang palakasin ang damage. Nagtaka ang bagong anyo ng nilalang kung paano siya muling nabuhay, nagpaliwanag ang bida gamit ang probe shroom, sinabi niya na upang buhayin ito ay ginawa niya itong shroom soldier. Sinabi rin niyang simula ngayon ay tatawagan itong Firehammer. Agad itong tinanggap ni Firehammer at sinabi niyang nais niyang maghiganti. Sumagot ang bida na alam niya at sinabi ring natuntun na ng kanyang probe shroom ang mga troll na iyon. Sa kabilang banda, habang naglalakad palayo ang mga troll player, sinabi ng isa sa kanila sa kanilang boss na kung mamamatay sa pagod ang lahat ng dwarf slave, ano ang gagawin nila? Galit na sumagot ang boss at tinanong kung tanga ba ito, dahil kung mamatay man ang mga nasa base ay kukuha na lang sila ulit mula sa dungeon. Idinagdag pa niyang hindi pa ubos ang mga dwarf dahil laging may natitirang nagtatago. Ngunit biglang natigilan ang boss ng mga troll nang may mapansin siya sa di kalayuan. Nagtaka siya kung bakit may mushroom men sa lugar na iyon gayong nasa ibang bahagi ang pugad ng mga ito. Sumagot ang isa sa kanyang mga kasama na marahil ay isang wandering elite lamang iyon na halimaw at hindi nila alam kung paano ito napadpad doon. Hindi na nag-atubili ang mga troll at agad na ibinato ng isa ang kanyang sibat habang sumisigaw na swerte nila dahil may bonus silang mahuhuli. Mabilis na lumipad ang sibat patungo kay Firehammer, ngunit agad itong napalihis gamit ang nag-aapoy nitong maso. Pagkatapos ay mabilis niyang inihagis ang kanyang malaking martilyo patungo sa isang troll at malakas itong bumagsak na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Nakaiwas ang troll at sinabi na muntik na siya, ngunit agad siyang nagulat nang makita niyang muling umangat ang martilyo at lumipad pabalik patungo sa kanya. Doon napagtanto ng isang troll na ang martilyong iyon ay may kakayahang automatikong mag-target ng kalaban. Nagtaka ang boss na troll kung paano nagkaroon ng ganitong kagamitan ng isang level 3 elite monster. Matapos mapatay ang isa sa mga troll, muling kumilos ang nag-aapoy na martilyo at sumugod patungo sa iba pang kalaban. Nagawa itong salagin ng boss troll at itinaboy paitaas hanggang sa sumabit ito sa isang malaking tinag sa kisame. Ngunit ginamit iyon ni Firehammer bilang pagkakataon upang tumakbo sa gilid ng pader at mabilis na tumalon patungo sa ibabaw ng dalawang troll. Bago pa man siya bumagsak, kumilos ang isa sa mga troll at naghanda upang salubungin ang kanyang pag-atake. Ngunit nagulat ito nang biglang pumulupot sa kanyang braso ang isang nagliliwanag na hibla ng tali. Isinigaw ni Firehammer ang kanyang skill na mycelial entanglement, kasunod ang mycelial ignition, kung saan sumabog ang nakagapos na tali. Agad niyang sinundan ito ng isang mabilis na pag-atake at tuluyang pinabagsak ang isa pang troll. Hindi pa man nakakabawi si Firehammer, naghanda na ang boss troll ng isang malakas na hampas gamit ang kanyang pamalo, ngunit nagawa itong ilagan ni Firehammer. Kaagad siyang gumanti at malakas na pinatama ang kanyang suntok sa mukha ng boss troll, dahilan upang tumilapon ito at tumama sa pader. Pagkatapos ay muling hinayla ni Firehammer ang kanyang martilyo at nang masaksihan iyon ng boss troll ay hindi ito makapaniwala nang makita nitong sinisira ni Firehammer ang mga haligi upang pabagsakin ang kisame. Agad na umiwas ang boss troll sa mga bumabagsak na debris at mayabang na sinabi na kahit ilang beses na siyang tinamaan ay kaya pa rin niyang umiwas. Ngunit muling ginamit ni Firehammer ang kanyang Firehammer ignition kung saan naglabas ng matinding pagsabog ng apoy ang kanyang martilyo. Sinundan pa niya ito ng Flying Hammer Fire Rain, kung saan nagpakawala siya ng sunod-sunod na apoy patungo sa boss troll.
Napaatras ito at napagtanto na hindi na niya kayang iwasan ang mga paparating na pag-atake. Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa paligid hanggang sa tuluyang lumabas ang abiso na na-eliminate na ang Giant Deer player. Tumilapon pa ang mga bahagi ng katawan nito sa lakas ng pagsabog. Kasunod nito ay lumabas ang panibagong abiso na si Firehammer ay umabot na sa antas 5 at na-unlock ang bagong skill na Scrap Recovery, na nagbibigay kakayahan na pulutin at gamitin ang mga natitirang bahagi mula sa basura. Ang bida naman ay umabot na rin sa antas 5 at na-unlock ang item na Bundle Foil, isang matibay na kagamitan na maaaring gamitin sa forging, gathering, cultivation, at maging sa labanan. Si Saifeng ay umabot din sa antas 5 at na-unlock ang skill na Instant Backstep, na nagbibigay kakayahan sa kanya na mag-teleport patungo sa mga arrow na kanyang pinakawalan gamit ang kanyang mycelial connection. Sinabi ng bida kay Firehammer na mahusay ang ginawa nito at ipapadala niya ang kanyang koordinado upang magkita sila. Nang makaharap ni Firehammer ang bida, hindi niya maiwasang magtanong kung tao ba ang bida, dahil akala niya ay lahat ng tao ay player. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang ipaliwanag ng bida na ang anyo ng mga mushroom men ay naaapektuhan ng kanilang dating lahi. Inamin niya na dati siyang tao kaya ganoon ang kanyang anyo ngayon. Sinabi rin niya na si Saifeng ay dati ring tao bago ginawang mushroom man ng Archmaid, kaya ganoon din ang itsura nito. Sa parehong loika, ganoon din ang maaaring mangyari sa iba. Pagkatapos nito ay tinanong ng bida si Firehammer kung magagamit ba nito ang sungay na kanilang nakuha upang makagawa ng sandata. Sumagot si Firehammer na magandang material iyon, ngunit kailangan pa rin nila ng iba pang materyales na mukhang wala sa kanilang paligid. Sinabi ng bida na nasa Great Graveyard sila at sigurado siyang maya-maya ay magkakaroon din sila ng mga kinakailangang materyales. Hindi nga nagtagal ay napatingala sila ng makarinig ng ingay mula sa itaas, at ilang sirang kagamitan at basura ang nagsimulang bumagsak mula sa itaas. Isa sa mga basurang nakuha nila ay isang itinapong magic iron bracelet. Gamit ang salvage hammer, buong lakas itong hinampas ni Firehammer at naging magic iron ore. Samantala, ang level 5 na farm shroom ay sinimulan ng tunawin ang mga sangkap. Pagkatapos nito ay agad na nagsimula si Firehammer sa forging, at ilang sandali lamang ay tinawag niya ang bida at ipinaalam na tapos na ang mga armas. Sinabi rin niyang gumamit siya ng scrap upang gawan ang bida ng pantalon at sapatos. Hawak ng bida ang isang mahabang espada na pinangalanang Exquisite Double-Edged Sword, at agad niyang napansin na mas maayos ito kumpara sa lumang palakol ng orc na dati niyang gamit. Lumabas ang abiso na ito ay isang level 5 na eksklusibong double blade weapon na may mababang magic power. Maaari itong lagyan ng mana upang makapag-cast ng spell mula sa talam, ngunit dahil karaniwang material lamang ang ginamit, may panganib itong masira kapag masyadong malakas ang spell na ilalabas. Mayroon ding isang exquisite hunting blade bow na level 5, ang nagawa ni Firehammer kay Saifeng, isang eksklusibong mycelial bow na may mababang magic power. Maaaring gamitin ang sariling mycelium bilang bowstring at magpadala ng spell sa arrow, ngunit may panganib din itong masira kapag sumobra ang lakas ng paggamit. Idinagdag pa ni Firehammer na inayos na niya ang magic pouch at isinama ito sa loob ng damit ng bida upang mas madali niyang mailabas ang kanyang mga kagamitan. Sumagot ang bida na ngayon ay mas magiging madali na para sa kanya ang paglabas ng kanyang mga sandata. Matapos ang lahat, nagtanong si Saifeng kung saan na sila pupunta. Sumagot ang bida na aakyat sila sa susunod na palapag at kailangan nila itong malampasan. Ipinaliwanag din niya na gamit ang mycelial network ay nasuri niya ang buong paligid, at ang Great Graveyard ang pinakakakaibang lugar. Kapag umakyat sila sa garbage chute, bawat palapag ay may isang daan na pababa lamang at hindi pataas, ngunit sa dulo ng bawat palapag ay may isang lagusan na paakyat. Kaya kung nais nilang makaakyat, kailangan nilang labanan ang bawat palapag at sakupin ito. Dagdag pa niya, hindi nila maaaring pabayaan na may ibang malayang gumagalaw sa kanilang teritoryo. Nagtanong si Saifeng kung hindi ba nila isasama si Firehammer, dahil mas marami sila ay mas malakas, at pakiramdam niya ay hindi lamang ito mahusay sa paggawa ng armas kundi napakabagsik din sa labanan. Sumagot ang bida na kailangan nilang may maywan upang magbantay sa kanilang base. Hindi maaaring pagbalik nila ay mawala na ang kanilang teritoryo.
Bukod pa rito, dahil sa mycelial network, makakakuha pa rin ng experience ang mga naiwan kahit wala sila roon. Biglang may naapakan ang bida na nag-trigger ng isang trap, at bumagsak ang isang napakalaking haligi na nagpahiwalay sa kanilang dalawa. Napagtanto niya na may trap sa loob ng isang magic seal, kaya hindi ito nakita ng kanyang proof shroom. Sinuri niya ang hadlang at napag-isip-isip na kung ganoon kakapal ang pader, maaaring sapat na ang isang malakas na suntok upang mabasag ito. Gamit ang Firehammer Flame Mycelium, nag-ipon siya ng lakas sa kanyang kamao. Habang sumisigaw, nabalot ng nagliliyab na mycelium ang kanyang kamao at bumuo ito ng isang Fire Attribute Explosive Attack. Malakas niyang pinakawala ng suntok sa pader, ngunit napaatras siya matapos ang malakas na pagsabog. Doon niya nakita na ang trap na pader ay may reinforcement magic array. Napagtanto niyang hindi uubra ang kanyang lakas laban dito. Dahil dito, naisip niya na mukhang kailangan muna nilang maghiwalay ni Saifeng at tahakin ang magkaibang landas. Tinungo niya ang Instance Realm na Slimy Corridor, at napansin niyang mula nang maghiwalay sila ni Saifeng ay nagbago ang terrain. Mula sa madilim na lagusan, nakita niya ang mga lilang nagliliwanag na tila mga mata, at doon niya napagtanto na ito ang pugad ng mga snail. Ang mga ito ay mga electric snail swarm na may antas 3. Dahan-dahan silang lumapit sa kanya, at isa sa kanila ang sumigaw na siya raw ang pumatay sa kanilang kapatid sa Great Graveyard. Agad nitong inutos na sugurin siya. Sabay-sabay silang nagpakawala ng kuryente patungo sa bida. Bahagyang nenas ang bida at naisip na kuryente na naman ang kalaban niya. Ginamit niya ang Vault Shroom Transplanted upang maiwasan ang malakas na pagsabog ng kidlat. Inakala ng mga lightning snail na tinamaan nila ang bida at nakapaghiganti na sila, ngunit bigla na lamang nahiwa sa gitna ang isa sa kanila. Sinundan ito ng sunod-sunod na mabilis na pag-atake ng bida. Dahil dito, napagpasyahan ng natitirang lightning snail na tanggalin ang kanilang mga shell upang mapabilis ang kanilang galaw. Mayabang pa nilang sinabi na ipapakita nila ang bangis ng kanilang shellless tribe. Ngunit natigilan sila nang biglang may gumapos sa kanilang mga katawan. Napagtanto ng isa na iyon ay mycelium. Lahat sila ay ginapos ng bida gamit ang mycelium na nagmumula sa kanyang espada. Kasunod nito ay ginamit niya ang mycelial detonation kung saan nag-alab ang kanyang espada at isa-isang pinasabog ang mga nakagapos na lightning snail. Sunod-sunod ang paglabas ng abiso ng pagtaas ng kanyang experience points. Pagkatapos nito ay pinasabog niya ang isang malaking pintuang kahoy at nang makapasok siya sa loob ay napagtanto niyang marahil iyon na ang boss room. Ngunit nagtataka siya kung bakit wala itong laman. Sa refleksyon ng tubig sa sahig, napansin niya ang pulang liwanag na nagmumula sa kisame. Bago pa siya tamaan nito, agad siyang nakailag at tumalon palayo. Nang dumistansya siya ay napagtanto niyang isa itong snail shell na mabilis na gumugulong patungo sa kanya. Sinubukan niyang salagin ito gamit ang kanyang espada, ngunit itinulak pa rin siya nito. Agad siyang tumalon paitaas at gamit ang kanyang mycelial power ay ikinonekta niya ang kanyang kakayahan sa shell. Ibinigkas niya ang mycelial lightning channeling at ipinadaloy ang kuryente patungo rito, na nagdulot ng malakas na electric shock at pagsabog. Nang hamupa ang usok, tumambad sa kanya ang isang level 5 Snail King na kahawig ng isang samurai. Doon niya napagtanto na mayroon pa itong ikalawang yugto, at lalo siyang nagkaroon ng interes sa laban. Sa kabilang banda, habang ginuguhit ni Saifeng sa sahig ang dating anyo nilang dalawa ng bida, napaisip siya tungkol sa pagkakahiwalay nila dahil sa pader. Wala nang halimaw sa kanyang pwesto, ngunit patuloy pa rin siyang nakakakuha ng experience points mula sa laban ng kanyang chip. Napagtanto niyang mukhang matindi ang laban ng bida sa boss at nais sana niyang tumulong. Bumalik ang eksena sa labanan ng bida kung saan patuloy silang nagpapalitan ng pag-atake na tila walang katapusan ang kanilang banggaan. Halos matamaan na niya ang Snail King, ngunit agad itong umatras at muling ginamit ang kakayahan nitong King's Limbed Nail. Muli itong umikot at bumalik sa kanyang shell bago naglabas ng napakaraming tubig sa paligid. Napagtanto ng bida na tila water type ang kakayahan nito, kaya agad niyang ginamit ang kanyang mycelium upang kumapit sa kisame at maiangat ang sarili mula sa tubig. Napaisip siya na hindi niya alam kung anong epekto ng likidong iyon, kaya nagpasya siyang umiwas muna.
Ngunit maging ang Kisame ay naglabas ng kaparehong likido, dahilan upang dumulas ang kanyang mycelium at tuluyan siyang mawalan ng kapit. Hindi siya makapaniwala na nawala ng bisa ang kanyang kakayahan. Nang bumagsak siya sa ibabaw ng tubig, agad siyang sinalakay ng napakabilis na Snail King. Nagawa niyang salagin ang atake, ngunit dahil sa sobrang dulas ng tubig, malakas siyang naitulak paatras. Doon niya napagtanto na napakakinis ng likido at hindi siya makapwesto ng maayos. Maging ang Kisame ng kuweba ay nabalot ng parehong likido, kaya doon niya naintindihan kung bakit dumulas ang kanyang mycelium kanina. Nakangiting sumigaw ang Snail King na iyon ang kanyang teritoryo at wala ng laban ang bida. Hindi na raw ito mananalo. Isang malakas na pag-atake ang nagpatalsik sa sandata ng bida, kasunod ang mabilis na pagbuo muli ng Snail King sa kanyang umiikot na shell na direktang tumama sa kanya at itinulak siya sa pader, na nagdulot ng malakas na pagyanig at pagsabog. Nang makita ng Snail King ang kalagayan ng bida, inakala nitong tapos na ang laban at tinanong kung isa ba itong mushroom dahil gumagamit ito ng mycelium. Pinagbintangan pa nitong nagpapanggap lamang ang bida bilang kalaban sa ilalim ng world chain. Hindi sumagot ang bida. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kakayahan at pinadaloy ang malakas na kuryente sa tubig, na nagdulot ng matinding liwanag. Napaatras ang Snail King, ngunit agad ding damaloy ang kuryente patungo rito at sumabog ng napakalakas. Gayunpaman, nagulat ang bida nang makitang hindi ito napinsala. Mayabang na sinabi ng Snail King na ginamit na iyon kanina at hindi na siya maloloko ng parehong paraan. Ipinaliwanag pa nito na kaya nitong kontrolin ang lagkit ng tubig at pati ang electrical resistance nito, kaya nagagawa nitong pahiniin ang epekto ng kuryente. Hindi nagpakita ng takot ang bida. Sa halip, muling naglabas siya ng matinding enerhiya sa kanyang katawan at sinabing magaling nga ang kalaban sa tubig, ngunit mas mahalaga ang tamang posisyon kaysa sa simpleng pag-iwas. Napatingin ang Snail King sa ilalim ng tubig at nagulat nang makita nitong napuno na ito ng mycelium. Hindi niya alam kung kailan pa ito nangyari. Napaatras siya hanggang sa mapunta sa isang bitag, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing wala itong silbi dahil kaya niyang pahiniin ang kuryente. Huminga ng malalim ang bida at sinabi na hindi niya tatanggapin iyon. Pagkatapos ay isinigaw niya ang ignite, habang patuloy na mayabang na nagsasalita ang Snail King na hindi pa rin matututo ang bida hanggat. Ngunit hindi nito natapos ang kanyang sasabihin nang bigla itong nilamon ng napakalakas na ipu-ipu ng apoy. Matapos ang napakalakas na pagsabog, dahan-daang lumapit ang bida sa Snail King na unti-unti nang nauupos. Nagawa pa nitong magsalita at nagtanong kung bakit bigla siyang lumipat sa paggamit ng apoy. Sinabi pa nito na hindi raw sumusunod ang bida sa mga patakaran. Hindi yun pinansin ng bida at ngumiti lamang siya habang patuloy na hinihigop ang nutrient sa paligid. Lumabas ang abiso na ang bida at ang kanyang mga minion ay umabot na sa antas 5. Maaari na niyang gamitin ang mycelial wrappers upang itago ang kanyang mga kagamitan sa loob ng kanyang katawan. Ang probe shroom ay maaari na ring gamitin bilang network download terminal window. Maaari na rin siyang mag-cultivate ng Boom Shroom Guard, isang mabigat na minion na mahusay sa parehong melee at ranged combat. Kaya nitong lumikha ng sariling armas gamit ang mycelium, at kapag itinapon ang sandata nito ay naglalabas ito ng magic attack. Kapag naubos ang energy nito, nagiging nagliliyab na espada ang sandata na bumabagsak at sumasabog. Maaari rin itong i-activate ng chip anumang oras. Si Saifeng ay natuto ng skill na Spore Canister, na nag-iipon ng rage at nagpapakawala ng napakalakas na arrow na may area explosion. Si Firehammer naman ay natuto ng Relentless Smelting, na nagbibigay kakayahan na linisin at paghiwalayin ang mga materyales gamit ang kanyang martilyo. Kasunod nito ay lumabas ang abiso na naalis na ang isolation wall mula sa kinaroroonan ng bida. Napansin niya ang kakaibang amoy ng lupa sa ilalim ng mga bato, kaya agad niyang tinawag si Firehammer. Pagdating nito, binasag niya ang mga bato at nang mawala ang alikabok ay tumambad sa kanila ang napakaraming itim na bato. Nagtanong ang bida kung ano ang mga iyon, at sumagot si Firehammer na ito ay Blackroot Stone, isang material na nabuo mula sa halong ng mahika, basura, at lupa sa paglipas ng panahon. Nagtanong ang bida kung may halaga ba ito, at sumagot si Firehammer na sa normal na alchemist o panday ay wala itong silbi dahil para lamang itong pinaghalong basura,
natahimik ang bida sa narinig kaya idinagdag ni Firehammer na bago siya naging mushroom man ay wala itong halaga para sa kanya, ngunit ngayon ay napakahalaga na nito. Ipinaliwanag niya na ang maliliit na bakas ng mahika sa loob ng mga batong ito ay maaari nilang makuha gamit ang mycelial extraction. Agad niyang dinurog ang isang itim na bato at lumabas ang abiso na matagumpay ang extraction at nakakuha sila ng magic silverstone fragment. Ipinakita niya ito sa bida at sinabing baka swertihin pa sila at makakuha ng mas mataas na kalidad na materyales. Ang ganitong kalidad ng materyales ay mahalaga sa mga player. Sinuri ng bida ang fragment at natuwa, ngunit napansin niyang maliit lamang ito at nagtanong kung may magagawa ba sila dito. Sumagot si Firehammer na marami pa namang ganitong bato at kung bibigyan lamang siya ng oras ay maaari pa siyang makakuha ng mas maraming materyales mula sa ilalim. Sumang-ayon ang bida at sinabi na siya na ang bahala sa kuweba. Sinimulan ni Firehammer ang pag-extract sa mga itim na bato at makalipas ang ilang sandali ay nakakuha siya ng iba't ibang materyales tulad ng magic iron fragment, magic aluminum fragment, magic silver fragment, magic copper fragment, at magic gold fragment. Bigla silang natigilan ng may malakas na pagyanig sa paligid. Agad na pinagsabihan ng bida si Firehammer na mag-ingat at huwag pabagsakin ang kuweba, ngunit sumagot ito na hindi siya ang may kagagawan ng pagyanig. Sa kabilang bahagi ng kuweba, isang malaking nilalang na may napakalaking bunganga at matatalas na ngipin ang patuloy na naghuhukay pababa, na siyang sanhi ng malakas na pagyanig sa kanilang paligid. Nang maramdaman iyon ng minya ng bida, agad itong kumilos at sumigaw ng pag-atake, ngunit mabilis itong pinigilan ng bida at binuhat. Tinanong niya kung saan ito pupunta at sinabihan na hindi pa nito oras para lumaban. Pinayuhan niya itong manatili muna sa likod at tumulong kay Firehammer. Pagkatapos ay tinawag niya si Saifeng at sinabi na ito na ang kikilos. Sumang-ayon si Saifeng at tumugon sa kanyang chip. Idinagdag pa ng bida na naka-integrate na sa mycelial network ang mga bagong shroom soldier kaya maaari niya silang tawagin anumang oras. Gamit ang probe shroom, inobserbahan ng bida ang paligid at nakita niyang malapit ng mabasag ng kalaban ang kisame ng Black Rootstone Cave. Agad niyang sinabi na huwag nilang hayaang makapasok ang halimaw, at sa halip ay iligaw ito at ilipat ang laban sa koridor. Sumunod ang kanyang probe shroom at kumilos ito na parang hinihipnotismo ang halimaw hanggang sa mabago ang direksyon ng paggalaw nito. Nagtaka ang bida at tinanong si Firehammer kung anong klaseng halimaw iyon na diretso pa rin ang paggalaw papunta sa kanila. Sumagot si Firehammer na batay sa tunog ay mukhang isa itong scavenger black bog. May likas daw itong pagkahumaling sa Hamas kaya mas mapanganib itong kakumpetensya kaysa sa Snail Tribe. Gayunpaman, sinabi niyang mapapadali ang laban matapos ang kanyang ginagawa. Sa kabilang bahagi ng kuweba, habang nakikipaglaban si Saifeng sa Scavenger Black Bog, hindi niya ito magawang talunin sa isang atake lamang. Sinubukan niyang polanan ito ng sunod-sunod na paghiwa gamit ang kanyang rage, ngunit napaatras siya ng mapagtanto niyang napakatigas ng exoskeleton ng halimaw. Bahagyang pinsala lamang ang kanyang naidulot at ang kanyang espada ay nagsimulang mabungi. Nang makita iyon ng bida gamit ang probe shroom, sinabi niya kay Saifeng na tapos na ang bagong kagamitan na ginawa ni Firehammer at iminungkahi niyang gamitin ang mycelial network upang makuha ito agad. Gumalaw ang probe shroom, lumaki ito, at inilapat ni Saifeng ang kanyang kamay dito habang nagsisimula ang pag-download. Nang makumplito ito, nakuha niya ang magic silver arrow. Agad niyang pinakawalan ng atake patungo sa bunganga ng halimaw at tinawag itong Shatter Edge Roar Arrow. Direktang tumama ang arrow sa loob ng katawan ng halimaw habang tumalon si Saifeng upang makaiwas sa pag-atake nito. Sa loob ng katawan ng Scavenger Black Bog, isa-isang lumitaw ang mga detonator mushroom mula sa arrow. Bago pa makaganti ang halimaw, sumabog ang mga ito ng sabay-sabay at winasak ang katawan nito. Lumabas ang abiso na na-eliminate na ang Scavenger Black Bog at tumaas ang kanyang experience points. Gamit ang probe shroom, sinabi ng bida kay Saifeng na huwag muna itong magpahinga dahil may kasunod pang kalaban. Nagulat si Saifeng nang marinig iyon, kaya sinabi ng bida na may isa pang black bog na papalapit sa kanyang direksyon na nakita ng kanyang probe shroom. Bigla namang napahinga ng malalim si Saifeng at napayuko. Doon napagtanto ng bida na ubos na ang kanyang stamina. Kaya inutusan niya si Saifeng na gawing hamas ang mga bangkay upang makapag-recover.
Habang nagpapagaling ito, sinabi niyang gamitin muna ang mga bagong Shroom Soldier upang pigilan ang halimaw. Inilabas ni Saifeng ang antas-6 na Boom Shroom Guard at nang lumitaw ito ay nagtanong siya kung dalawa lamang ba ang maaari nilang ilabas. Ipinaliwanag ng bida na ang maximum squad size nila ay 6 at puno na iyon. Sinabi ni Saifeng na bukod sa transplanted na Bolt Shroom at Fire Shroom, kasama sa aktibong grupo si Firehammer, siya, isang Worker Shroom, at ang 2 Boom Shroom, kaya 6 na lahat. Nagtaka siya kung hindi ba lampas na iyon kapag isinama ang bida. Sumagot ang bida na hindi siya kabilang sa bilang dahil isa lamang siyang off-roster Shroom. Mula sa ilalim ay biglang lumitaw ang isang scavenger black bug at diretsyong sumugod sa kanila. Napagtanto ng bida na mahigpit ang bibig ng halimaw at nagtanong kung natatakot ba ito sa pagsabog mula sa loob. Agad na kumilos ang isang Boom Shroom at gamit ang kanyang sibat na naglalagablab sa apoy ay direktang ibinato ito sa bunganga ng halimaw, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang tapusin ang kalaban. Muling kumilos ang isa pang Boom Shroom at gamit ang naglalagablab nitong espada ay malakas na winasiwas ang katawan ng halimaw, dahilan upang tumilapon ito. Napagtanto ni Saifeng na ang bagong Shroom Soldier ay may stretch type na kakayahan dahil sa isang slash lamang ay napalipad nito ang higanteng black bug. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Agad na sumugod ang unang Boom Shroom at tumalon upang apakan ang sibat na nakatusok sa bunganga ng halimaw. Kasunod nito ay kumilos ang isa pang Boom Shroom at dumiretso sa bunganga ng halimaw. Gamit ang naglalagablab nitong espada ay isinagawa nito ang self-destructing flying sword, na nagpasabog sa loob ng katawan ng halimaw. Lumabas ang abiso na tumaas ang experience points ng Mushroom Man Tribe at umabot sila sa antas 7. Nakuha ng bida ang skill na Lone Sovereign, kung saan sa bawat kulang na subordinate, patay man o hindi nakadeploy, ay tumataas ang lahat ng kanyang stats ng 10% hanggang 100%. Hindi na rin kailangang mag-vibrate ng probe shroom para lumipad, dahil kaya na nitong mag-levitate. Maaari na rin siyang mag-cultivate ng bagong Shroom Soldier na Archer Shroom, isang ranged unit na may kakayahang gumamit ng short blade sa melee at magpakawala ng split arrow na may iba't ibang attribute. Mayroon din itong Spore Umbrella para sa maikling pag-glide. Kapag kasama si Saifeng, nadidagdagan pa ng 10% ang lahat ng stats nito. Bukod dito, maaari na rin siyang mag-cultivate ng Tunnel Shroom, isang worker-type unit na may kakayahang maghukay tulad ng Black Bug at baguhin ang terrain sa pamamagitan ng paggawa ng mga tunnel. Kapag kasama si Firehammer, nadidagdagan ng 10% ang work efficiency nito. Sinabi ni Saifeng na hindi lamang basta malakas ang combat power ng bagong Shroom Soldier na yun, kundi maging ang antas ng teamwork ng mga ito ay napakataas din. Sa bawat galaw ng mga Shroom Soldier ay halos wala silang makikitang pagkakamali. Para silang iisang nilalang na kumikilos ng sabay-sabay sa gitna ng labanan. Dahil dito, hindi napigilan ng probe Shroom na magtanong kung paano nga ba nagagawa ng mga Soa Shroom Soldier na kumilos ng ganoon ka-fluid kahit wala naman silang sariling isip o kamalayan. Napatingin naman si Saifeng dito na tila nagtataka sa tanong nito at agad na nagtanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Sumagot ang probe shroom na syempre ay kinokontrol ng boss ang lahat gamit ang mycelial network mula mismo sa kanilang hideout. Dahil konektado ang bawat Shroom Soldier sa network na iyon, nagagawa nilang kumilos na parang isang perpektong hukbo na iisa lamang ang isip na sinusunod. Samantala, habang nasa hideout, kitang-kita ang kasiyahan ng bida habang pinagmamasdan ang nangyayari sa battlefield. Para sa kanya ay napaka-interesante ng pagkontrol sa mga Shroom Soldier sa gitna ng labanan. Habang nakikita niya ang bawat galaw ng kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng mycelial network, pakiramdam niya ay para lamang siyang naglalaro ng isang napaka-realistikong strategy game. Bawat utos niya ay agad nasusunod, at bawat kilos ng kanyang mga sundalo ay eksaktong naaayon sa kanyang iniisip. Gamit ang kanyang mycelial network na konektado kay Probe Shroom, kinausap niya si Saifeng at inutusan itong linisin ang battlefield. Sinabi rin niyang kung may makita silang anumang bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang, ay dalhin nila yun kay Firehammer upang malaman kung maaari ba itong gawing kagamitan o armas. Agad namang tumanggo si Saifeng bilang pagsunod sa utos ng kanyang boss.
Pagkatapos nito ay agad nilang sinimulan ang pag-absorb ng nutrients mula sa mga natalong halimaw. Isa-isang hinigop ng mga shroom soldier ang natitirang enerhiya at sustansya mula sa mga bangkay hanggang sa unti-unti nilang malinis ang buong paligid. Hindi nagtagal ay lumabas ang isang abiso na nagsasabing na-decompose at na-absorb na nila ang bangkay ng scavenger black bog. Kasabay nito ay nakakuha rin siya ng limited black cleave skin. Dahil dito, taglay na niya ngayon ang matigas at matibay na balat ng black bog. Gayunpaman, limitado lamang ang tibay ng kakayahang ito. Kapag nakatanggap siya ng physical damage na lampas sa 50% ng kanyang kabuuang buhay, agad itong mababasag. Ngunit kahit ganoon ay muli rin itong mabubuo makalipas ang ilang sandali. Ang problema lamang ay habang nasa proseso ito ng pagre-reassemble, hindi niya muna magagamit ang limited black cleave skin. Samantala, pinulot naman ni Saifeng ang mga ngipin ng natalong halimaw. Habang hawak niya ang mga ito ay napansin niyang napakatitigas pala ng materyales ng mga ngipin. Kahit ilang beses nang sumabog at nagkapira-piraso ang katawan ng halimaw sa laban ay hindi man lamang nasira ang mga ito. Dahil dito ay agad niyang naisip na kung dadalhin nila ang mga ngiping iyon kay Firehammer at gagawing armas o kagamitan, siguradong magiging napakaganda ng magiging resulta. Habang papalayo naman si Saifeng mula sa malaking butas na ginawa ng Black Bog, may malamig na hangin na biglang dumaloy paitaas mula sa kailaliman ng lagusan. Sa pinakadulo ng madilim na tunnel ay tahimik na nagmamasid ang low-level admin na si Death Reaper No. 10. Nakakunot ang noo nito habang iniisip kung bakit biglang naging unresponsive ang mga halimaw sa pinakamababang antas ng dungeon. Dahil dito ay nagpadala siya ng 2 black bog na mas mataas pa ang antas kaysa sa mga nilalang na nasa lowest floor. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay napakabilis pa ring natalo ng mga ito. Dahil sa sunod-sunod na pagkabigong iyon ay nagsimula siyang mag-isip na baka kailangan na niyang kumilos ng personal. Subalit bigla rin siyang natigilan nang maalala ang liit ng kanyang buwan ng sahod. Napatingin siya sa kawalan habang iniisip kung bakit niya isusugal ang sarili niyang buhay para lamang sa trabahong ganoon kaliit ang bayad. Sa huli ay napabuntong hininga na lamang siya. Gayunpaman, hindi ibig sabihin noon ay wala na siyang ibang magagawa. Marami pa rin siyang alas na nakatago. Mula sa tambak ng basura ay bigla siyang sumigaw at nagtanong kung mayroon bang gustong maging player. Sa sandaling marinig iyon ay isa-isang lumitaw mula sa bundok ng basura ang mga bakterya. Agad namang nagtanong ang isa sa mga ito kung maaari rin ba silang maging player dahil akala nila ay habang buhay na lamang silang mabubulok sa maruming lugar na iyon. Nakangiting sumagot si Death Reaper No. 10 at sinabing habang nasa loob sila ng dungeon ay siya ang may kakayahang magbigay ng status sa mga ito. Kaagad niyang binuksan ang kanyang libro at in-unlock ang Bacteria Player Privilege. Dahil dito ay maaari ng malayang gumalaw ang mga bacteria player sa loob ng dungeon. Hindi lamang iyon, maaari na rin silang magbukas ng mga treasure chest at lumaban mismo laban sa mga halimaw. Sa sandaling marinig iyon ay agad na kumilos ang mga bakterya at sunod-sunod na tumalon pababa sa butas ng kuweba. Habang bumabagsak sila sa kailaliman ay inutusan sila ni Death Reaper No. 10 na humayo at patayin ang bog na nasa ibaba. Kapag nagtagumpay raw sila, mapapasa kanila ang buong pinakamababang palapag ng dungeon pati na rin ang paborito nilang Black Rootstone. Dahil dito ay malakas na sumigaw ang pinuno ng mga bakterya at sinabi nitong ang misyong iyon ang magtatakda kung iangat o tuluyang babagsak ang kanilang lahi. Habang pababa sila sa madilim na lagusan at maingat na sinusuri ang paligid, nagtanong ang isa sa mga bakterya sa kanilang boss kung nasaan ba ang bug sa palapag na iyon dahil wala pa silang nakikitang kahit anong bakas nito. Hindi naman agad nakasagot ang kanilang boss sa tanong na iyon habang patuloy nitong inoobserbahan ang tahimik at nakakatakot na paligid ng pinakamababang palapag. Samantala, may isang bakterya na biglang nakapansin ng isang treasure chest na nakatago sa gilid ng lugar na iyon. Agad na kumislap ang mga mata nito sa punanibik habang mabilis itong lumalapit sa kayamanan. Sa loob-loob niya ay matapos silang mabulok at mamuhay sa maruming lugar na iyon ng napakatagal, sa wakas ay nagkaroon din sila ng pagkakataong makapagbukas ng isang treasure chest tulad ng mga tunay na player. Habang papalapit siya rito ay nagsimula pa siyang mangarap tungkol sa maaaring laman nito. Naisip niyang baka may mahahalagang kayamanan, kagamitan, o maraming barya sa loob.
Dahil sa matinding kasakiman ay agad niyang naisip na kahit ano pa man ang makuha niya roon ay hindi siya magbabahagi kahit isang barya sa ibang bakterya. Dahil dito ay wala siyang pag-aalinlangang lumapit at agad binuksan ang treasure chest. Ngunit sa mismong sandaling bumukas ang takip nito ay isang maputlang kamay ang biglang lumitaw mula sa loob. Bago pa siya makapag-react ay mabilis siyang hinayla paloob ng kamay na iyon hanggang sa tuluyan siyang mawala sa loob ng treasure chest at makulong doon. Sa kabilang banda naman, isang bakterya ang bigla na lamang ginapos ng makapal na hibla ng mycelial network. Parang buhay na ahas ang mga mycelium na mabilis na pumulupot sa katawan nito bago ito marahas na hinayla paitaas papunta sa dilim. Napansin ng isa nitong kasama ang biglaang pagkawala nito at agad sana itong magsasalita upang balaan ang iba. Ngunit bago pa man ito makapaglabas ng kahit isang salita ay bigla ring may mycelium na pumulupot sa katawan nito at mabilis din itong hinayla palayo. Hindi nagtagal ay isa-isang nagsimulang maglaho ang ilan sa mga bakterya sa loob ng madilim na palapag na iyon. Isa-isa silang nawawala ng walang kahit anong bakas, dahilan upang magsimulang kabahan ang natitirang grupo. Napansin ng boss ng mga bakterya na tila unti-unti silang kumokonti. Alam niyang mas marami sila noong una silang bumaba sa lugar na iyon kaya agad siyang nagtaka kung ano ang nangyayari. Dahil dito ay mabilis niyang tinanong ang kanyang mga tauhan kung nasaan na ang iba nilang kasama. Ngunit bago pa man makasagot ang isa sa mga bakterya ay bigla na lamang may palasong sumipol sa hangin. Sa isang iglap ay diretsyong tumama ito sa ulo ng bakterya dahilan upang bumagsak itong patay sa lupa. Agad na sinundan ng tingin ng boss ng mga bakterya ang direksyon kung saan nanggaling ang palaso habang galit na sumisigaw at nagtatanong kung sino ang umatake sa kanila. Mula sa itaas ng madilim na bahagi ng kuweba ay napansin niya ang isang figure na tahimik na nakatayo. Isa pala itong level 7 Archer Shroom. Ngunit ang mas nakakagulat ay matapos nitong pumatay ay mahinhin pa itong humingi ng paumanhin sa kanyang pinaslang na kalaban. Kasabay nito ay tumaas ng 10% ang lahat ng stats nito dahil sa inspirasyon ng kanilang kapitan. Pagkakita rito ay agad itong pinagsabihan ni Sai Feng habang tinatawag na tanga. Galit niyang tinanong kung bakit pa ito humihingi ng tawad sa mismong kalaban na sinusubukan nilang patayin. Dahil dito ay agad na natakot si Archer Shroom Milan. Nanginginig itong tumango habang paulit-ulit na humihingi ng paumanhin kay Sai Feng. Napabuntong hininga na lamang si Sai Feng habang pinagmamasdan ito. Hindi niya maiwasang mapaisip na napakabangis ng black bug na pinagkunan ng bangkay para gawin ang Archer Shroom na iyon. Ngunit taliwas sa inaasahan niya, ang personality ng Archer Shroom na nalikha mula rito ay sobrang bait at mahinhin. Hindi nagtagal ay muling naghanda si Milan ng panibagong pag-atake. Habang hinihila nito ang pana ay nagsimulang magliwanag ang kanyang palaso ng kakaibang enerhiya. Kahit naghahanda ng pagpatay ay patuloy pa rin itong humihingi ng paumanhin sa kanyang mga kalaban. Nang pakawalan niya ang kanyang pag-atake ay mabilis na sumugod ang nagliliwanag na palaso sa hangin at diretsyong tumama sa boss ng mga bakterya. Ngunit sa kabila nito ay nagawa pa ring seluhin ng boss ang palaso gamit ang kanyang kamay habang mayabang nangumisi. Habang nakatingin kay Milan ay sinabi nitong kung hindi niya raw ipapakita ang kanyang tunay na lakas, baka isipin ng mga ito na isa lamang siyang inutil. Subalit sa mismong sandaling iyon ay biglang sinigaw ni Archer Shroom Milan ang pangalan ng kanyang skill na Split Arrow. Sa isang iglap ay biglang nahati sa dalawa ang palasong na harang ng boss ng bakterya. Ang dalawang hati nito ay mabilis na lumihis sa magkabilang direksyon bago direktang tumama sa dalawang bakterya na nasa tabi mismo ng kanilang pinuno. Hindi agad namatay ang dalawang bakterya kahit tinamaan sila ng palaso. Dahil dito ay muling sumigaw ang boss ng mga bakterya habang buong yabang na ipinagmamalaki ang kanilang lahi. Sinabi nitong kahit gaano pa kalupit ang naging sitwasyon sa nakalipas na milyon-milyong taon ay nagawa pa ring mabuhay ng kanilang lahi. Galit nitong tinanong kung akala ba ng mga kalaban nila ay kaya silang lipulin gamit lamang ang simpleng physical attacks. Ipinagmalaki pa niyang ang mga bakteriyang nasa harapan nila ay pawang mga piling miyembro na nasa ilalim mismo ng kanyang pamumuno. Ngunit kalmado lamang na sumagot si Milan na upang tunay na mapatay ang mga bakterya ay kinakailangan ng matinding init. Sa mismong sandaling iyon ay dahan-dahan niyang ipinitik ang kanyang daliri. Kasabay nito ay may isang maliit na spark na dumaloy mula sa mycelial network na parang isang detonator.
Mabilis itong gumapang papunta sa mga palasong nakatusok sa katawan ng mga bakterya. At nang makarating ang spark sa mga palaso ay sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang biglang yumanig sa buong paligid. Umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog sa loob ng kuwebo habang nagkawatak-watak ang mga bato at alikabok sa paligid. Pagkatapos makita ang resulta ng kanyang pag-atake ay agad na natuwa si Archer Shroom Milan. Habang tumatalon sa saya ay malakas nitong sinisigaw na nanalo sila sa kanilang pinakaunang laban mula nang sila ay isinilang. Ngunit muli na naman itong pinagsabihan ni Sai Feng habang tinatawag na tanga. Sinabi niyang hindi sila dapat agad nagdiriwang hanggat hindi nila nakukumpirmang tuluyang patay ang kanilang mga kalaban. Kapag hindi raw nila agad tinapos ang mga ito ay maaaring makabawi pa ang kalaban anumang oras. Dahil dito ay agad na nabahala si Milan at mabilis na tumanggo bilang pagsunod. Ngunit sa mga sumunod na sandali ay biglang nanigas ang ekspresyon ni Sai Feng at Archer Shroom Milan. Pareho nilang naramdaman ang isang nakakabahalang presensya na mabilis na papalapit sa kanilang direksyon. Kasunod nito ay isang napakalakas na pagsabog ang biglang naganap. Sa sobrang lakas ng impact ay maging ang malalaking bato sa paligid ay nadurog at nagkawasak-watak habang marahas na umalangaw-ngaw ang tunog ng pagsabog sa buong pinakamababang palapag ng dungeon. Pagkatapos ng malakas na pagsabog at nang unti-unting mawala ang usok sa paligid, biglang nagbago ang anyo ng Bacteria King. Doon niya napagtanto na ito pala ang tunay na pribilehiyo ng isang player. Hindi lamang ito tungkol sa kakayahang makaalis sa teritoryo at malayang makagalaw, kundi pati sa paglampas sa sariling limitasyon. Nagawang makaligtas ni Sai Feng at Archer Shroom Milan sa pagsabog nang mabilis silang tumalon pababa. Agad na sinabihan ni Sai Feng si Milan na hindi nito kayang harapin ang halimaw na iyon at inutusan niya itong lumayo na lamang at magbigay ng ranged support. Nanginginig na sumang-ayon si Milan at sinabing naging pabigat lamang siya at nagdulot pa ng problema sa kapitan. Bago pa man makapagsalita si Sai Feng ay agad nang kumilos ang Bacteria King. Mabilis itong bumulusok pababa upang salakayin sila. Nang bumagsak ito sa kinaroroonan nila ay nagdulot iyon ng malakas na shockwave, ngunit nagawang makaiwas ni Sai Feng. Habang nasa ere ay agad siyang nagpakawalan ng sunod-sunod na palaso, ngunit madali lamang iyong nasalag ng Bacteria King. Kasunod nito ay isang nag-aapoy na palaso ang halos tumama sa mukha ng Bacteria King, ngunit mabilis niya rin iyong nailagan at nagdulot lamang ito ng malakas na pagsabog sa sahig. Tiningnan niya ang direksyon ng pinanggalingan ng pag-atake at tinuya ang umatake habang sinasabing masyado itong mahina. Nabahala naman si Milan at sinabing na itaboy ang kanyang explosive arrow. Seryosong sinabi ni Sai Feng na sapat na ang paglingon nito. Kasunod nito ay tatlong nagliliwanag na palaso ang pinakawalan niya patungo sa Bacteria King. Sa halip na mabahala ay lalo pang natuwa ang Bacteria King at sumigaw kung natatakot na ba sila sa kanyang presensya hanggang sa nawalan na sila ng ulirat dahil kahit ang tatlong palaso ay sumablay. Nang susugod na sana siya ay bigla siyang natigilan nang maramdaman niyang may pumipigil sa kanyang paggalaw. Doon niya napagtanto na nakakabit pala ang mga buntot ng palaso sa mycelium na nakapulupot sa kanyang mga kamay at likod. Pilit niyang hinihila ang mga hibla habang mayabang na sinasabing ilang hibla lamang iyon ng mycelium at kaya niya iyong mapunit anumang oras. Ngunit bago pa man niya tuluyang masira ang mga iyon ay biglang sumabog ang isang malakas na electric shock sa kanyang buong katawan. Bahagyang napangiti si Sai Feng nang makita niyang napaluhod ang Bacteria King. Dahil dito ay agad niyang inutusan ang Shroom Guard na bilasan at tuluyan ng putulin ang ulo ng halimaw. Lumapit ang Shroom Guard at itinaas ang kanyang espada. Sa isang mabilis na galaw ay maririnig ang malakas na paghuni ng espada habang pababa itong humiwa. Ngunit bakas sa mukha ni Sai Feng at Milan ang matinding gulat nang makita nilang hindi nagawang putulin ng Shroom Guard ang ulo ng Bacteria King. Natigilan ang Shroom Guard at nagsimulang manginig. Nagtaka si Sai Feng kung bakit ito tumigil at bakit hindi na ito umaatake. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng Bacteria King habang marahas nitong hinahawakan ang mga hibla ng mycelium. Sinabi nitong noong halos isang hininga na lamang ang natitira sa kanya matapos siyang mabugbog, sinubukan niyang i-infect ang mga hiblang iyon at natuklasan niyang konektado pala silang lahat sa isang mycelial network. Dahil dito, sinabi niyang na-infect na niya ang Shroom Guard bago pa nito naisagawa ang pag-atake gamit ang espada. Ngayon ay hindi na raw ito susunod sa kanilang mga utos.
Sumigaw ang Bacteria King na dahil gustong-gusto nilang nakakonekta sa network, sabay-sabay na rin silang mahahawaan. Agad na nagsimulang dumaloy ang mga bakterya patungo sa mycelial network. Nang malaman iyon ng bida ay agad niyang inutusan ang lahat ng mushroom na putulin ang koneksyon sa network at manatiling offline. Ipinaalam din niyang pupunta siya agad sa kanilang lokasyon. Agad namang sumunod sina Saifeng at Milan at pinutol nila ang koneksyon sa mycelial network. Ngunit nagulat si Saifeng nang mapansin niyang kumakalat na ang mga bakterya sa kanyang mga kamay. Nagtaka si Saifeng kung paano siya nahawaan. Kasunod nito ay lumabas ang babala mula sa sistema na nakatanggap siya ng matinding bacterial infection. Dahil dito ay agad siyang napaluhod at nagsuka ng dugo. Ganoon din si Milan na nakahandusay sa sahig habang nanginginig at nanghihina. Natuwa ang Bacteria King sa nangyari at agad siyang tumalon paitaas habang sinasabihan ang dalawa na hindi na sila makakagalaw. Tinanong niya kung akala ba nila ay sapat nang putulin ang koneksyon sa network. Ipinaliwanag niyang kaya ng kanyang bakterya na kumalat sa hangin. Habang nasa ere ay nag-ipon siya ng napakalakas na enerhiya ng bakterya sa kanyang kamay habang sumisigaw na katapusan na nilang lahat. Ngunit bago pa man niya mailunsad ang kanyang pag-atake ay isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang ulo at nagpabalibag sa kanya paitaas. Sa lakas ng pagkakasipa ng bida, marahas na tumama ang Bacteria King sa kisame. Agad namang humingi ng tawad si Saifeng sa kanyang boss at sinabing na-infect siya. Sumagot ang bida na hindi niya ito sinisisi at kasalanan niya iyon dahil kulang ang impormasyong nakalap nila. Inutusan niya si Saifeng na isama ang iba at umatras muna sila. Mula sa itaas ay hinugot ng Bacteria King ang kanyang ulo mula sa pagkakabaon sa kisame. Pagkatapos ay tinanong niya ang bida kung ito ba ang boss nila. Nang hindi sumagot ang bida ay agad na kumilos ang Bacteria King. Mabilis itong bumulusok pababa habang naghahanda ng isang malakas na sipa. Agad iyong sinalag ng bida gamit ang kanyang palakol na nagdulot ng malakas na banggaan. Makikita sa mukha ng bida na hindi siya nahirapan at lumabas ang abiso na kapag isang subordinate ang umalis sa battlefield ay nadidagdagan ng 10% ang lahat ng kanyang stats. Matapos niyang itaboy ang paa ng kalaban ay nag-ipon siya ng matinding enerhiya sa kanyang kamay at palakol bago nagsagawan ng isang malakas na pagwasiwas na nagdulot ng nagliliparang spark at malakas na alingawngaw. Nanlaki ang mata ng bida nang makita niyang madali lamang iyong nasalag ng Bacteria King habang tinatawanan siya. Ngunit muling lumabas ang abiso na kapag dalawang subordinate na ang umalis sa battlefield ay tataas ng 20% ang lahat ng kanyang stats. Dahil doon ay napasinghap ang bida. Iniunat niya ang kanyang kamao at nag-ipon ng napakalakas na enerhiya rito. Sa isang iglap ay marahas niyang sinuntok ang Bacteria King. Nagawang harangan iyon ng Bacteria King, ngunit dahil sa lakas ng suntok ay marahas siyang tumilapon patungo sa pader at malakas na bumangga rito. Nagulat ang Bacteria King at nagtaka kung bakit pabigat ng pabigat ang mga suntok ng bida. Hindi na nag-aksaya ng oras ang bida at agad siyang lumusab. Tumalon siya sa itaas ng Bacteria King habang nagliliwanag sa pula ang kanyang mga mata. Paglapit niya rito ay sunod-sunod na nagliliwanag na hiwa ang pinakawalan niya laban sa kalaban. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.